Balitang Bayan, tinig ng katotohanan, serbisyo para sa sambayanan. Magandang araw po, ako si Jonah Ballesteros, ang iyong lingkod ng Balitang Bayan na nagbabalita ng may katotohanan at malasakit sa bayan. Narito ang mga mainit na balita ngayong araw. Sa Quirino Grandstand sa Maynila, libo-libong membro ng Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa ng isang napakalaking rally ng may timang Transparency for a Better Democracy. Narito ang ulat. Nagsimula ito noong November 16 at tumagal ng 2 araw. Ayon sa mga ulat, mahigit 40,000 kataong dumalo sa unang araw pa lamang. Sa kabila ng malakas na ulan, nanatili ang mga kalahok upang ipahayag ang kanilang panawagan para sa katarungan, pananagutan at kapayapaan sa pamamahalaan. Ngunit higit pang naging kontrobersyal ang pagtitipon ng magsalita si Senadora Amy Marcos sa kanyang talumpati noong November 17. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa, kapayapaan at transparency sa pamahalaan. Subalit hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon upang batikusin ng ilang pulisiya ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senadora Marcos, may mga proyektong pang-infrastruktura, partikular ang bilyon-piso flood control projects na dapat ay masusing imbestigahan dahil sa aligasyon ng katiwalian. Kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Dagdag pa niya, ang mga ganitong proyekto ay nagiging simbolo ng kakulangan sa transparency at accountability ng pamahalaan. Binanggit din ni Senadora Marcos na ang taong bayan ay may karapatang magtanong at magdemand ng malinaw na paliwanag mula sa gobyerno. Sa kanyang pananalita, hinakayat niya ang mga Pilipino na huwag matakot, magsalita at ipaglaban ang demokrasya sapagkat ito ang tunay na lakas ng bayan. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng mainit na talakayan sa publiko. Para sa ilan, ito ay tanda ng pagkakaiba ng pananaw sa loob ng pamilya Marcos, habang para naman sa iba, ito ay patunay na ang demokrasya ay buhay at gumagana kapag mayroong kalayaan sa pagbibigay ng opinyon. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling mapayapa ang rally ng Iglesia ni Cristo, ang kanilang mensahe ay malinaw. Ang demokrasya ay mas tumitibay kung may transparency at accountability, tunay na malasakit sa mga mayan. Muli, ako po si Jonah Ballesteros, nag-uulat.